Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pagkikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay unang linggo ng Adbyento. Magsitalin po tayo. Magsitalin po tayo. Ngayon po ay ating bibindisyonan at iilawan ang ating Advent tree o koronang pang-Adbyento. Malugod at buong galak nating hinihintay ang pagdating ng mananako. Buong pananampalataya nating pinagninilayan ang tahimik na gabing iyon nang ang salita ay magkatawang tao at nanahan sa piling natin. Isang gabi napakadakila, napakabanal, napakatahimik, punong-puno ng buhay. Isang gabi na sa katahimikan, habang dinadama ang dampi ng malamig na simoy ng hangin, sa salim ng masayang awitan ng mga anghel, ang Diyos ay nangusap sa sangkatarungan. Ipinahayag ang kadakilaan ng kanyang pagmamahal. Binawi ang kadiliman at ipinagkaloob ang kanyang liwanag.
ay sisitihan ng mag-asawang Gina at Christine Pascual, ang ating unang kandila sa korona ng Advento na sumisimbolo sa unang linggo ng panahon. At pinahid ng Diyos ang luha sa mukha ng sangatauhan at pinuno ng magandang awitin ang malamig na simoy ng langit. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, hinihiling namin na basbasan mo ang koronang ito na magiging simbolo ng mga linggo ng aming paghihintay sa pagdating ni Jesus, ang aming mananako. Harinawang ang liwanag na magbubuhat sa mga kandila ng korona nito ay kumatawan sa hangarin namin magbalik loob sa iyo. Nawa ang mga panalangin namin sa mga araw ng Advento ay mag-akay sa aming mag-anak tungo sa kalinisan ng kalooban upang maging karapat-dapat kami tumanggap sa pagdating ng minamahal mong anak at sa kanyang maluwalhating muling pagbabalik. Amen. Bilang paghahanda natin sa pagdiriwang ng banal na misa, sa pagtanggap natin kay Jesus sa banal na unyon, ihingi natin sa Kanya ng kapatawaran ang lahat ng ating mga pagkukulang at kasalanan. Buong kababaang loob natin dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kami may mabubuting gawa
upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinag-aarian. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Masibo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisigulit ko ang matuwid na sangan gabi. O iilalin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga arawing iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamuhay ang mga taga-Israel. At sila'y tatawagin sa pangalan nito. Ang Panginoon ang aking katwiran. Ang salita ng Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ang pinatawag po ang Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo ay ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abang mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay tuluan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako ang pinatawag po ang Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, puro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako ang pinatawag po ang Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay. Sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako ay pinatawag po ang Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, palagunin nawa at pag-alawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po tayo. Lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Alleluia, Alleluia,
San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisinda at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad dito na nasa kalawakan. Sa panahon iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing, at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Masibubo tayo. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much. So mukhang hindi pa kayo tumatanggap ng 13-month pay. No, malungkot pa eh. Ulitin ko, magandang umaga po sa inyong lahat. May kasama pang bonus. So, ngayon ho ay nasa bagong taon na tayo sa kalendaryo liturhikal ng simbahan. Dahil ngayon ang unang linggo ng Adviento. Ang Adviento, ang ibig sabihin ay pagdating. Is coming or arrival. Pero sa ating mga Pilipino, no, na sinasabi ng buong mundo na tayo ang may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko, para sa ating mga Pinoy, ang Adviento ay ang panahon ng Kapaskuhan. No? Pero sabi ng simbahan, sa pamagitan ng pagbasa ng aking ipinahayag sa inyo, sabi ng simbahan, teka muna, hindi pa panahon ng Kapaskuhan. Naghahanda pa lamang tayo para sa pagdating ng Pasko. Kaya naman ho, sa unang linggo ito ng Adviento, bagamat ito'y napagnilayan na natin 2 linggo na ang nakalipas, bagamat ang Ebanghelyo ay ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, ngayon naman ho na nasa year C tayo, ang Ebanghelyo ni San Lucas. So, binibigyan muna tayo ng panahon at pagkakataon na pagnilayan ang nakasisinda at nakatatakot na tinatawag natin katapusan ng mundo. No? Kaya, sinabi sa Ebanghelyo, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin.
magkakaroon ng mga sa lupa, ang mga bansa ay masisinda at malilito dahil sa ugong at sa mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Pero ito naman ho ang ganda of the second part of this first paragraph. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Beautiful, no? So, in the midst of that fear, no, and in the midst of that frightening and chilling reality of what we call the end times, naroon naman po ang paanyaya sa atin na tayo'y magalak, na tayo ay magdiwang, sapagkat ang anak ng Diyos ay darating at ang dala niya ay walang iba kundi kaligtasan at buhay. And this is the beauty of the God that we believe in. This is the beauty of the God whose coming we prepare. This is the beauty of the God whose beauty is beyond compare. What He brings us is no other than but His love. What He offers us is no other than but the kingdom. Sa kabila ng nakatatakot na katotohanan sa pagwawakas ng daigdig at sa pagwawakas ng mundo, ito'y paanyaya sa bawat isa sa atin, no, na wakasan din natin sa ating buhay ang mga ugali at mga asal na hindi ayon sa Diyos, na hindi ayon sa Kanyang banal na kalooban. Dahil tulad po ng aking nasabi na sa inyo in one of my reflections, sa kaharian ng Diyos, isa lamang po ang pinahalagahan. In the kingdom of God, there is only one thing that matters, and that is to do not our will, but to do His holy will. Ulitin ko, sa kaharian ng Diyos, iisa lamang po ang pinahalagahan. Hindi ang gawin natin ang ating kagustuhan, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos. At ito ang nakalulungkot sa tao. No? Ito ang nakakalungkot sa atin na tao. Ang lagi natin gustong gawin ay ang ating sariling kalooban. Ang lagi natin gustong gawin ay ang ating sariling kalooban. Kaya naman ho, no? Anong nangyayari sa buhay natin? Sorry po for the term, pero hindi ko naman po gano'n ang ano. Ay, tatagalogin ko na lang po yung salitang ano. Kaya ko nagkakagatas-gatas ang ating buhay. No? Diba sa Spanish, leche? No? No, ewan ko bakit naging masama yung ano. Kaya nagkakaleche-leche buhay natin. So, pero translation mo, kaya nagkakagatas-gatas ang buhay natin. It's because, no, we do our own will instead of doing God's will. Oo, maaari mong mahirap na gawin ang kalooban ng Diyos. Pero, ito ang magdadala sa atin
sa ating pag-iisa sa kanyang masaganang buhay at sa kanyang kaharian. So, uulitin ko mga anak, maaaring ang katapusan ay nakatatakot. Maaaring ang katapusan ay nakatatakot. Ngunit ito ay punong-puno ng buhay. Ito'y punong-puno ng pag-asa. Kaya sabi dito, kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay nito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Because in the rubbles of our selfishness and sin, in the rubbles of our pride and haughtiness, there is God who is offering His forgiveness. There is God who is offering His love. There is God who is inviting each one of us to come to His kingdom and share the fullness of life that He won for us when He offered Himself on the cross and continuously offering Himself every time that we gather in the celebration of the Holy Eucharist. At uulitin ko mga anak, ito ho ang ganda ng Diyos na ating sinasampalatayanan. Ang laging daladala niya at iniaalok niya sa atin ay walang iba kundi kanyang buhay, kanyang pagmamahal, kanyang kaligtasan, kanyang kaharian. Kaya, in the second paragraph of the Gospel, ito naman ang ipinapaalaala sa atin. Mag-ingat kayo na huwag magmumon sa katakawan ng paglalasing. Ito'y our abuse of freedom. Pwede rin natin kuhanin ito literally. Lalo na ngayon, ang mga tao, Diyos ko, wala nang ginawa ko di kumain. Hindi titigil hanggat hindi masusukanan. Lagi ang hinahanap ay eat all you can. Lamon. Diyos ko. Tapos, pag medyo nahihilo na, asan ang aking maintenance? Nasaan ang aking gamot? Ngayon naunawaan ko kung bakit sinabi ng Panginoon ang isa sa mga kasalanan, yung siete pecados na tinatawag natin sa Spanish, ang isang luto ay gluttony. Kasi ngayon dahil sa katakawan ng tao, ang pagkain hindi na nakabubuhay, ang pagkain nakamamatay na. So, kaya mga anak mo, sabi dito, huwag kayo, mag-ingat kayo na huwag kayong magumon. Hindi ho masamang kumain, hindi ho masamang uminom. Pero always in moderation. Always in moderation. Everything excess, is bad. Ano man mo, sobra. Hindi lamang po yan nakalalasin. Yan po'y nakamamatay. Kaya, at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito, baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras upang makaligtas sa lahat ng mangyayari ito at makaharap sa anak ng tao. So kaya, this is God's constant invitation to each one of us that we should always be praying. That we should always be praying. At ang pangalawa sabi ni St. Paul, with our patient endurance, we will see the end with joy. Pero ang tao po ngayon, napaka-ikli na ng pasensya.
Dahil ang gusto lagi instant. No? Kasi naman, pati pagkain natin ngayon, instant. Kinakain yung noodles. So, ilang taon na yan nakaburol? Ilang taon na yan may formalin? No? Para hindi masira, gusto natin instant coffee, instant noodle, instant milk, instant lahat. Ayun, pati asawa instant, kaya pag-iwalay instant. No? Wala na. Wala na yung sinasabi natin, no, nawala na sa ating vocabulary yung ating salawikain na ang kita sa bula-bula ay nawawala rin sa bula-bula. Dahil tulad ng sinasabi ni Lola Tidora, ang mga magagandang bagay ay pinaghihirapan at hinihintay ang tamang panahon. At ang tamang panahon ay laging panahon kasama ang Diyos at tinutupad ang kanyang banal na kalooban. Naway pagpalagin tayong lahat ng buong sa kanyang ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga pamilya na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isa na ng Diyos, Panginoon ng lahat, na nagkaroon ng buhay at ng pagkakalita. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkakuha ay mahilig ng nakakagay na tao, at sa buhay ay walang hanggan. Amen. Ipinaaalaala sa atin ngayon ng salita ng Diyos ang pagdating ni Kristo bilang ating hukom at kung paano tayo dapat maghanda sa pagharap sa Kanya. Buong kababaang loob natin ipanalangin ang biyayang pagsalubong sa Kanya ng may malinis na kalooban at puso at pakumbabang pananalig. Manalangin tayo. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, mapadalin mo kami. Para sa simbahan, nawa siya'y maging mabisang paalaala sa buong mundo na ang Panginoon ay hindi nang dumarating sa atin sa katauhan ng lahat ng humihingi ng ating tulong. Manalangin tayo. Panginoon, mapadalin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, sa pamamagitan ng kanilang halimbawa, sila naway maging inspirasyon sa buong simbahan sa pagiging laging handang tumulong kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, mapadalin mo kami. Para sa lahat ng magulang at guro, ituro nawa nila sa kanilang mga anak at estudyante kung paano makita si Jesus sa kanilang kapwa at salubungin siya sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, mapadalin mo kami. Para sa mga Kristiyanong inuusig dahil sa kanilang pananampalataya, nawa sila'y manindigan at di pang hinaan ng loob sa tulong ng panalangin at suporta ng lahat ng mga bansa. Manalangin tayo. Panginoon, mapadalin mo kami. Para sa mga malapit ng mamatay, nawa sila'y maging handang humarap sa Panginoong ating hukom, lubos na nagsisisi sa kanilang kasalanan at pakumbabang magtitiwala sa kanyang awa. Manalangin tayo. Panginoon, mapadalin mo kami. Para sa ating lahat, nawa ang kaunang Eucharistia at ng pamilya ay mabudyok sa ating sambahin at tanggapin si Jesus sa Eucharistia at ipaabot ang kanyang pag-ibig sa ating kapamilya, lalo na sa mga malayo sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, mapadalin mo kami. Tahimik natin na lang ng ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, mapadalin mo kami.
Panginoong Diyos, pinananabikan namin ang pagdating ng iyong anak ng buong pananalig at pag-asa. Itulot mong buong puso namin siyang salubungin at makibahagi kami sa kanyang kaligayahan magpakailanman. Amen. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ng alak at tinapay kasama ng ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Ang naliwa ng Panginoon itong pag-aalay sa iyong mga kamay, sa huli niya at karangalan, sa ating kapanginawanan at sa buong sambayanan. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Idarasi namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat siya ay pasalamat. Ang naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya itinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantaran muling pagdating, ang paikisama niya ay kuskusan magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan namin lubos na makapamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalamitan, kami nagpupulmi sa iyong kadakilaan.
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kain. Ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Magsitayin po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay umitahin, hari-hari, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dating, hanggang sa siya'y dating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapat at tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami pagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo. Kasama kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang iyong mga anak na tinipon mo ngayon sa mahal mong harapan. Gawin mo kami maging ganap sa buklod ng pag-ibig at pagkakaisa. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at maging dapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at ina rin namin. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipahayag natin ang lakas loob.
Biyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at mapakailanman. Ngayon at mapakailanman. O Panginoon Hesus Kristo, sinabi ko sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatian kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Mapapalay tayo sa Kanya ay tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lang ay tagayin ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakilabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Masilog po ang lahat at aming dasal ang panahon para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay hinihingi kami ng tulong kung ano ang aming pagkamulat sa nagpapagpang pagkawasan ng pagkailangang pinagdaloob ninyo sa amin. Kung anong manawakang pangalalaman ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, kalarunan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasalanan, ang pagbibigayan, sa kakainaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kawaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at paglaban loob sa Diyos. Kung may pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maiyanin po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumaligan sa hangin na kalinahin, paglingkod sa hangin na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karagyan at bunuin niyo kami ng inyong pag-ibig at kalwalatian. Pahintulutan niyo kami maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, rin ng kapayapaan. Magsiupo po tayo para sa ilang paalala. So, I just read to you the letter of His Eminence Luis Antonio Tagle regarding the opening of the Jubilee Year of Mercy. Dear brother priests, brothers and sisters, priests of Christ, on December 8, 2015, the Holy Father Pope Francis will open the Jubilee Year of Mercy through the opening of the Holy Door of St. Peter's Basilica. We, in the Archdiocese of Manila, will formally open the Year of Mercy through the solemn opening
of the Holy Door of the Manila Cathedral and the Eucharistic celebration on Wednesday, December 9 at 3 in the afternoon. The ceremony will begin outside the Manila Cathedral, Plaza Roma. We invite all priests in the Archdiocese to concelebrate with His Eminence. We also request the religious communities, schools, parishes, organizations, and movements in the Archdiocese to send a delegation to this event. And we also encourage you to participate in the opening of the holy doors of the other Jubilee churches in the Archdiocese of Manila. At para mo dito sa ating vicariate of San Juan, ang ating pong official na Jubilee Church ay walang iba kundi ang Santuario de Santo Cristo. At ang opening po doon ay sa December 12, Saturday at 5:30 in the afternoon. Ang iba naman noong mga Jubilee churches sa Archdiocese ay ang National Shrine of the Sacred Heart in Makati, so December 11, Archdiocesan Shrine of the Divine Mercy, Mandaluyong, December 13, and Our Lady of Sorrow Parish, Pasay City, December 13. So, dito po sa atin ay ang Santuario de Santo Cristo dito po sa San Juan. At kaugnay naman mo nitong opening ng Year of Mercy dito sa atin sa shrine, tayo naman pagkatapos ng 3 o'clock in the afternoon Mass on December 8, magkakameron po tayo ng procession. So, I just want to remind you that December 8 is a holiday of obligation. So, our schedule of Masses ay Sunday schedule po, except doon po sa alas 8 ng umagang misa na katulad dito. Sa halip po na alas 8, ito po ay ang normal na ginagawa natin pag weekdays na 6:30 in the morning. Tapos susundan mo ng alas 9:30 na, wala na pong alas 8. So 6:30, alas 9, alas 9:30, tapos 11, tapos 12:15. Then at 3, mag-resume ang misa, 3 o'clock in the afternoon. Then after the 3 o'clock in the afternoon Mass, we will have procession of the Immaculate Conception. Tapos, habang tayo nagpo-procession, tuloy po dito ang misa ng 4:30, tapos 6, tapos 7:30. So, pangalawa sa December 6 po, yun po ay Sunday. Sisimulan na po natin ang ating nobinaryo para sa ating paghanda para sa ating ika-26 na taong anibersaryo as shrine. So, at yun po ay sa December 15. Kaya ang ating nobinaryo and novena masses will start on December 6. So yun po ay Sunday. So yun po ang ginawa kong novena to Our Lady of Peace was approved by the Archdiocese of Manila. So yun po ang gagamitin natin. Every after the Mass, we will have a novena in honor of Mary, Queen of Peace. Again, preparation for our 26th anniversary as a shrine on the 15th of December. So maraming salamat po. Tumayo. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo lahat ng mga pangyari ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang na humayo kayong naglayang kapayapaang dulot ng pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos.